Sa aklat po ng Isaiah chapter 30, sa verse 21. Hallelujah. Glory to God. Sabi po dyan, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Hallelujah. Ano po? Sabi diyan, this is the way, walk in it. Hallelujah. Ang ating pong paksang pinag-aaralan ay seeking the perfect will of God. Amen. No? Sino po yung naghahanap ng God's will? Siyempre, pag God's will, perfect po yun. Amen po? Amen. No? Yun talaga yung will ni Lord sa atin. Sa mahalaga mga minamahal na ang bawat sa atin ay naka-align doon sa kung ano ang kalooban ni Lord. Amen? No? Kasi totoo na tayo po ay mayroon tinatawag na free will bilang tao. No? Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kalayaan. Hallelujah. So, may free will ang tao. Kaya nga, yun yung pinakamahalaga na kaloob ng Diyos para sa bawat sa atin na Kanyang nilikha. Di tayo nilikha ng Diyos na kagaya ng robot. Kumbaga, ang robot ay kumikilos lamang ayon sa kagustuhan na nagpapakilos sa kanya. Diba? Kasi nga, alam naman natin, sa ating panahon, napakadali. Dahilan sa modernong kalagayan ng ating panahon at teknolohiya sa ating panahon. Di ba po? Kaya, salamat sa atin pong Panginoon. So, mahalaga na hanapin natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kalooban ng Panginoon na tayo po ay mapabilang sa Kanyang pamilya. Mapabilang tayo sa mga anak ng Diyos na pinaghaharian niya. At ang pinakamahalaga ay yung makilala natin ang Panginoon sapagkat yun yung unang hakbang para malaman natin kung ano ang ganap na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Yan po yung nakapaloob sa tinatawag na divine plan ng ating pong Panginoon. Amen? No? Kumbaga,
kasama po yan sa plano ng Diyos. Hallelujah. Yung kaligtasan na ating natamo at natanggap mula sa atin pong Panginoon. Kaya, sabi ni Isaiah, sabi niya dyan sa verse 21 ng chapter 30. Ayan. Sabi niya sa Tagalog, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing ito ang daan, dito kayo lumakad. Hallelujah. Ano pa? Saan man daw tayo pumaling? Hallelujah. Sa kaliwa o sa kanan? Hallelujah. Ang pinaka-importante, yung kasunod na sinasabi ng Bible, na maririnig natin, mga minamahal, yung tinig ng atin pong Panginoon na nagsasabi sa atin, ito ang daan. Amen? Kasi, alam niyo mga minamahal, alam ng ating Panginoon, kung ano yung mangyayari. Na hindi maikakaila sa Diyos ng tao kahit na kumilala sa Panginoon, at naglilingkod sa Diyos, may pagkakataon pa rin na gusto niyang lumihis. Gusto pa rin niyang lumihis ng daan, pumunta kung saan niya gusto. Kaya, posible sa tao na pumaling sa kaliwa. At pagka minsan ay sa kanan. Kung minsan naman ay diretso. Nandyan pa kayo? Mayroon ba dito na mula naglingkod sa Panginoon, ay dire-diretso talaga? Ni minsan hindi ka lumingon sa kaliwa at lumingon sa kanan. Diba? Hallelujah. May mga pagkakataon sa buhay natin, aminin natin sa hindi, na kung minsan, nalilihis tayo sa daan ng Diyos. Nalilihis tayo sa plano ng ating pong Panginoon. At kung minsan, ang nasusunod, hindi yung plano ni Lord, kundi plano natin at sariling kalooban natin. Andyan pa kayo? Hallelujah. Alam ng Panginoon tingnan natin, balik tayo sa Israel. Laging ginagawa nating halimbawa. Ang bayan ng atin pong Panginoon. Tingnan po natin. Nung sila lumabas sa Egypt, ang pangako ng Panginoon sa kanila ay ang lupain ng Kanaan. Okay na. Na alam natin na ang promised land, ang Kanaan ay saganang lupain. Mayaman. Sabi ng Bible, ang promised land o ang lupang Kanaan para sa bayan ng Panginoon, ito po ay dumadaloy, umaagos ang pulot at gatas. Nakatingin na kayo ng pulot?
Yun lang. yung hindi pa nakabili, pwede pang bumili. Yan. May kasamang advertisement, ha? Kasi iba na i-deliver na eh. Na? I-deliver na sa amin. Yung dalawa. Na? Yung 3 buti, nandun pa yan sa bahay. Yung taga Ilocos nga, 1 galon talaga eh. Alam niyo yun? Nagpumunta kami Ilocos noong nakarang linggo. Na? Dala-dala namin yung 1 galong pulot na order na nina Sister Pilita, galing Mindoro yon. Pulot. Di ba ang ganda? Sinong tao ang hindi maingganyo doon sa pangako ng Panginoon sa lugar na ipapalit sa bayan ng Diyos, lugar ng pagkalipin, at ang pangako ni Yahweh, sila ay dadalhin sa lupang pangako na dumadaloy ang saganang pulot at gatas. No? May pulot na, may gatas pa. Hallelujah. Doon na tayo sa pulot kasi bahala na kayo sa gatas. Diba? Pero alam niyo mga minamahal, sa totoo lang, ang gatas, pagka wala kang pera, hindi ka makakabili. Noong unang panahon, nakakatingin lang kami ng gatas. Yung Alaska, na nasa lata. Pagka bumibili ang nanay namin ng gatas, bubutasan ng 2, kukunin yung balat, itatakip doon sa butas. Ilalagay sa plato na may tubig. At yun ay, para hindi ka nilang langgam, titimplahin pa sa mga araw yun. Alam niyo yun? Titimplahin doon sa baso, maglabo-labo lang yung baso eh. Para makatikim ka ng gatas. Ilan kami magkakapatid? 5. May matitira yon. Kaya, kukunin nyo yung balat ng Alaska, ng lata, itatakip doon sa butas. Siyempre, sa hirap ng buhay. Sige, mamili ka na dyan. Hallelujah. Kaya nga, hagya kami makatikim ng gatas eh. Siguro kung araw-araw kami gatas, hindi lang ganito ang kulay ko eh. Ha? Alam mo yun? Bakit? Kasi, ang lahi namin, lahi ng mga mapuputi eh. Pero bakit hindi ako pumuti ng talagang maputi? Ha? Kulang kami sa gatas eh. Ang laging pinapinom sa amin, yung kape na sinangag na bigas. Pero kung siguro laging gatas kami noon, hindi lang ako ganito kaputi eh. Noong kami umuwi, nagbisita kami doon sa tiyuhin namin, kapatid ng nanay ko. Siyempre kasama namin si Justin. Ako kay Justin, tingnan mo kako. Ang kulay mo ay kulay bayot. Kasi nanay ko ay ipinido bayot. Alam mo ang kutis ng mga bayot, mapuputi eh. Hindi bayot, ha? Iba yung bayot sa bayot, ha? Ay, bayot. No? Yung kapatid ng nanay ko, ang edad niya ay 85 years old. No?
Talaga naman, ang kutis niya talagang, yun yung kutis namin eh. Kaso lang, kulang kami sa gatas. Kasi ang gatas noon, mahalaga. No? Halos ilang araw pa yon bago maubos eh. Siyempre, walang frigidaire noon, walang ref ang tao noon eh. No? Mga 1980s, magkaroon ka ng frigidaire, mayaman ka na. No? Ay, wala kami noon eh. Hallelujah. Kaya, alam niyo mga minamahal, sabi ko kay Justin, tamang kulay mo, kasing kulay ng uncle ko. Kaya, nakita ko rin, kasi nga, yung mga anak namin, kahit pa paano, nakatikim na ng gatas. Hindi na laging kape. Kaya totoo talaga pagka nakaranas tayo ng medyo sapat at sagana na pagkain, nag-iiba din yung kulay natin. Nag-iiba yung kalagayan natin. Amen? Na kahit na sabihin na tayo pinagkakaedad, tumatanda na tayo, pero pagka ikaw ay anak ng Diyos na naniniwala sa promesa ni Lord, sa pangako ng ating pong Panginoon na ipaparanas sa iyo yung lugar na dinadaluyan ng pulot at gatas. Kapatid, mga minamahal, kahit may edad ka na, ang tingin ng iba, mukha ka pang sweet 16. Tama ba? Totoo, mga minamahal. Pumunta kami sa ospital ng isang araw, ng Biyernes. Sabi ni doktora, halos ilang buwan ang lumipas bago nakabalik si pastora para mag-follow up kay doktora sa mata, sa FEU. Sabi ni doktora sa kanya, wow, parang hindi kita nakilala. Mami, mukhang ibang-iba ka ngayon. Wow, ibang-iba. Daddy, anong ginawa mo? Blooming na blooming. Si Mami ngayon, blooming na si Pastora. Hindi niya alam kung ano pinagdaan ni Pastora. Alam niya, mga minamahal, isang bagay na nakikita ko, tayo bilang mga mananampalataya, kahit na dumadaan sa mahirap, mga sakit, pag anak ka ng Diyos, ang tingin ng iba, mas nakakahigit ka sa iba. Amen. Nakakala nga doktora, bata pa si pastora eh. Hindi siya makapaniwala, 50 na rin. Talaga, sabi niya. Ay di, sabi niya sa amin, sabi niya kay pastora, dalawa kami. Ay di, graduate na po mga anak niyo. Ay opo, graduate na yung bunso namin. Sabi niya, mabuti pa kayo. Ako wala ng pag-asa. Aso na lang at mga pamangkin. Kakoy, bata pa ho kayo, Dok. Ay, 40, ilan na siya? 46 na ho ako. Ay, kung may binata sana dito. Si Buddy GM, sana. Baka gusto mo, Dines, doktora. Naghahanap. Sabi niya, pero mahirap po.
mahirap din ako magsalita. Tapos ano? Ay talaga po. Hallelujah. Siyempre yun, doktora siya. Magtiis na sa aso at sa mga pamangkin. Samantalang pwede pa naman eh. Kako sa sunod dalhin ko si GM doon. Para malibre ang check-up namin ni Pastora. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, no? Kaya nga ang mga Israelita na engganyo na lumabas at sumama kay Moses eh. Kasi ang pangako ni Yahweh, dadalhin sila doon sa lupang pangako na dinadaluyan ng pulot at gatas. Ay, ikaw ba naman, magkano ang pulot ngayon? Ang isang buti ay magkano ang bigay sa amin? Magkano ang isang buti? Diyos. Ayun lang. Libre pala yun. Parang sa lupang pangako tayo, libre Libre ang pulot at gatas. Kaya pag pastor pala libre, magpastor na rin kayo. Para lagi kayong libre. Hallelujah. Di ba masarap ang pastor? Libre ang pulot, libre pang bigas. Ano pa? Dapat mayroon pang manok dyan sana. Ay hindi, may manok kami. Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, kaya nga, nung sila ay sumunod, ano nangyari? Dire-diretso ba sila? Hindi. Nagpaikot-ikot sila ng kanilang daan. Alam niyo yun? Isang araw sabi ng isa, uy, bakit parang dumaan na tayo dito Alam niyo yun? Sa kapaikot-ikot ng mga Israelita, sa ilang, nung sila'y nandun sa wilderness, napansin nila, bakit dinaanan na? Parang dinaanan na rin nila noong nakaraang panahon. Hindi nyo ba napapansin? Gandi sa kalagayan natin. May mga pangyayari sa buhay natin, parang pinagdaanan ko na ito noon Sa mga problema na ito, parang naramdaman ko na rin. Parang nadaanan ko na ito. Naulit lang. Alam niyo yun? Kaya nga ang church walang pinagkaiba sa journey ng Israel sa ilang. Tayo bilang mga mananampalataya, kaya nga, kung ano experience nila, experience din natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi nga, maraming beses na tayo po ay lumilihis na ipapaling natin ang ating kaisipan, ang ating pananaw, ang ating buhay, ang ating mga ginagawa sa mga bagay na hindi naman talaga natin dapat gawin. Diba? Na sa halip na tayo po ay tumingin sa Panginoon at maglingkod sa Kanya, lumakad ng diretso, marami tayong nakikita na naipapaling doon ang ating atensyon at nakakalimutan natin minsan ang mga bagay na para sa atin pong Panginoon at ang ating nabibigyan ng pansin ay ang ating mga sarili lamang. Diba? Ganun nangyayari sa atin. Kaya nga ano pong resulta? Nagiging mabagal ang ating pag-usad. Nagiging mabagal ang ating paglago sa Panginoon. Kasi nga, nalilibang tayo sa maraming mga bagay. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, ang bayan ng ating pong Panginoon, dumating sa point na yung kanilang dinaanan ng mga nakaraang mga 3 taon na ang lumipas, yun uli ang dinaanan nila. Hallelujah. Bakit? Kasi nga,
dumarating sa punto na ang bayan ng atin pong Panginoon sa kabila ng maraming kahanga-hangang bagay na nakita ng kanilang mga mata na ginawa ni Yahweh sa kanila mula sa simula nang sila'y naglakbay, nakakalimutan nila ang mga bagay na yon. Bakit? Ang nakikita nila lagi ay ang kanilang sarili at kung ano ang nandyan sa kanilang harapan. Diba? Ano po? Laging nakikita niya sarili nila eh. Walang makain, walang mainom. No? Kaya, nagrereklamo sila kay Moses. Moses, dinala mo kami sa ilang para mamatay? Sa gutom? Mamatay sa uhaw? Hallelujah. So si Moses naman, dahil siya ang sinisisi ng mga tao, dahil siya ang leader, so siya dumadaing kay Yahweh. At si Yahweh ay magsasabi, ganito, ganyan. Ito ang dapat mong gawin. Kapatid, mga minamahal. So, lagi ang Diyos ay nagbibigay ng instruction at tamang direksyon kay Moses para i-lead ang kanyang bayan o ang bayan ng Diyos patungo sa Promised Land. Hallelujah. Pero hindi madali. Bakit? Malimit na sila ay pumapaling sa kaliwa, pumapaling sa kanan. Hallelujah. Pero, ang Diyos ba nagsawa sa kanila? Hindi. Laging ang Panginoon ay nagbibigay ng gabay sa kanila at nagsasabi, this is the way. Ito ang daan. Amen? Amen. Diba? Pagka tayo po'y naligaw, hallelujah. Ano po? Pagka tayo po'y lumayo sa Panginoon, kapatid, mga minamahal, pinakamainam na dapat nating gawin, bumalik tayo kung saan tayo nagsimula. Diba? Minsan nakakalimot tayo. Pupunta ka sa isang lugar, pagdating mo doon, dito pa rin iisip mo, kukunin mo yung isang bagay na kailangan mo. Pagdating doon, ano kaya yung kukunin ko? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Babalik tayo sa pinanggalingan natin para isipin, ano kaya kukunin ko doon? Nangyari ba sa inyo yan? Ako nga nangyari sa akin eh. Hanggang ngayon, hindi ko makita yung martilyo eh. Martilyo sa bahay. Kaya ako yung martilyo. Sabi ni may pastora, alam ko, ikaw nagsimula ka naman. Alam doon niya, pero hindi naman. Alam ko na pa, hinahanap mo. Kako, ano yun? Hindi ko sabihin. Alam ko, hinahanap mo. Nandun. Ano yun? Plies. Hindi, martilyo. So, alam niyo, mga minamahal, kasi nga, pagka nagkakaedad tayo, siyempre mayroon tayong hindi pa naman memory loss, memory gap. Hindi pa naman tayo nawala sa tamang katinuan. Pero talagang may mga time na minsan nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay. Kaya nga, importante na sa bahay, mayroon talaga specific na lugar na dapat nandun lang. Amen po. Kasi darating tayo sa ganong estado eh. Pagka tumanda ka, makalimutan mo na yung ibang mga bagay. At di bali mga bagay-bagay lang sa bahay makalimutan, wag lang yung asawa natin. Amen po ba? Huwag mo lang kalimutan pangalan asawa mo at mga anak mo. At magdating panahon, sino ka nga? Sino nga ako? Yun ang problema natin. Pag kayo na ang ating buhay, ay mas mainam na humingi na, manalangin ka na kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Nandyan pa kayo? Diba? Kaya nga, ang bayan ng Panginoon, madaling makalimot
Na? Bukod sa madali makalimot, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Alam niyo mga tupa, hindi madaling pasunurin, matigas ang ulo niya. Hello? Kahit sabihin na, kapatid, ganito yan. Ito yan. Madali lang yan. Alam niyo, minsan may mga membro na, kahit sabihin ng pastor, madali lang, puro mahirap eh. Ay, mahirap yan, pastor. Ay, mahirap. Hindi natin kaya yan. O tayong pera. Lalo pag may mga project simbahan, ang number one issue, pera. Pastor, hindi natin kaya. Wala natin pera eh. Di, kapatid, kaya natin yan. By faith. Manampalataya kay Lord. Walang imposible. Sabi ng Bible eh. Sabi naman ng council, ay, pastor, talagang mahirap. Hindi natin kaya yan. Matagal lang akong Kristyano. Wala po nakitang ganyan. Ayun lang. Pag yun ang kasama mo sa buhay, ano, may mangyari sa inyo? Wala. Bakit? Lahat mahirap. Lahat ng bagay imposible. Totoo mga minamahal. Kaya nga sabi ko sa mga kapatiran na nagplano kami ng simbahan, mga kapatid, magpatay tayo ng simbahan. Gibain natin simbahan natin ito, maliit eh. Gibain natin. Sabi ng mga kapatid, mga kausay, sige pastor, ano gawin natin? Eh di, magkaisa tayo. Dalangin, magkaisa. Ano gawin natin? Magtanim tayo ng palay. Tanim ng palay. Nandyan, si Brother Atoko. No? Si Brother Nat, si Brother Joey, nung sila'y maliliit pa. No? Tanim ng palay. Ito, mga minamahal. Pero bago po yun, alam mo yun? Kung anong project namin, bumili ng generator. Kasi walang kuryente sa amin eh. Sa tanim ng palay. Alam niyo, yung lugar na pinagtamnan namin, malalim ang putik, may kumunoy. Pero alam niyo, umanay kami doon. Nakabili kami ng generator, nakabili kami ng drum set. Ganyan din ang kulay, unang drum set namin. Kaya sabi ko, ang kulay ng drum set natin, blue. Eh di blue, binili namin. Ay, sinabi ko alangan, sinabi ko na, dineclare ko na blue, tapos bilhin ko yung red. Eh di mali. Kaya bumili kami ng drum set, kulay blue. Binili ko dyan sa may Santa Misa. So nakabili kami ng may kuryente na kami. Talaga naman simbahan, maliwanag So nangyari po yun. Dahil nagpatayo kami ng annex sa likod ng simbahan. Mahaba pa dito eh. Sa disco annex. Nayari po yun. Gibain natin ang simbahan. Hallelujah. Nang magplano ng simbahan, yun pa rin ang sistema. Magtanim ng palay. Hallelujah. Tanim ng palay, ani. Binigay ng materialis. Ano yun? Nagpundasyon ng simbahan. Ang laki. Hallelujah. Tapos giniba namin yung simbahan na ipinatayo na Pastor Asunyo. Ang haligi ay, ano yung haligi ng simbahan yan? Ipil? Hanggang ngayon, buhay pa yung haligi na yun eh. Giniba namin dati simbahan, nagpatayo ng mas malaki. Nang una, sabi din, may mga council na against sila, ayaw, mahirap. Basta di natin kaya yan. Kuha tayo ng kahoy sa bundok. May nag-process ng papel sa DNR, kuha ng permit. Punta kami sa bundok, pastor, may kahoy doon, malugay. So,
Punta kami sa bundok. Dala ng tsinso. Mga tatay, mga kabataan hanggang sa bundok. Habang tsinso yung kahoy, talaga naman, daming pagkakahoy. Talagang matibay na mga kahoy. Yung problema, yung paghakot ng mga kahoy kung paano idala doon sa kalsada. Sa haba naman, sa lalaki. Pero nagkaisa ang mga tatay, mga kabataan, sama-sama, pasa ng kahoy. Hanggang maitayo yung simbahan. May lagay yung kahoy sa malagyan ng mga trusses, mahubungan. Ang laking simbahan. Kaya sabi ni isang pastor sa akin, Pastor, pag inalis ka dito, kaya mo? Bakit ako? Laki ng hirap mo eh. Laki ng sakripisyo mo eh. Bakit? Hindi naman nakakabit sa katawan ko yan ah. Hallelujah. Kaya, nung kami umalis sa Mindoro, medyo masakit. Para tanggalin ko ngayong mga bintana na sliding dun eh. Bakit amin yung sa bintana dun eh? Yan ang mahirap ano? Okay lang sana, ikaw kung kusa ka umalis. Pero kung inalis ka, parang gusto mong gumante. Ano kaya tanggalin ko itong mga bintana na ito? Sa totoo lang, sa barangay na yon, kami ang unang simba, nakapagpatay simbahan, sliding ang bintana namin eh. Na bawat bangga ng mga ibon, namamatay doon eh. Akala, diretsuhan. Yung pintuan doon, na dinonate na isang kapatiran. Salamin din. Kaya nung umalis kami doon, talagang may kaunting kirot at may luha sa mga mata. Pero lahat ng yon ay ginawa mo para kay Lord. Amen? Kaya nga, every time na kami pumunta sa lugar na yon, talagang nakakatuwa. Bakit? Kasi nga, yung pagkilala na mga kapatiran sa sakripisyo sa panahon namin na ipatayo yung simbahan. Sabi isang kapatiran, Pastor, lagi namin kayong pinag-uusapan. Pag nagkaroon ng gawain dito, kayo ang una naming imbitahan. Ikaw, Brad, salamat naman. Alam mo yun? Kaya nga, mahalaga po yung magandang legacy natin na maiwan sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga sa paglalakbay natin, hallelujah, at pagsunod natin para makita at hanapin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Minsan, nalilihis tayo na ipapalig natin ang ating atensyon sa ibang mga bagay. At nawawala tayo sa focus sa pagkatawag ng Diyos sa buhay natin bilang Kanyang mga anak. Ano ang ating gagawin sa panahon na tayo po'y nakakalimot at naliligaw? Bumalik tayo kung saan tayo nagsimula. Amen? Hallelujah. Maalala natin at pwede natin ituwid ang daan na ating nilalakaran. Sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Anong sabi niya? Hallelujah. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear the voice behind you. Makakarinig tayo. Amen. Huwag lang nating takpan ang ating mga tainga, ang ating pandinig. Malinaw. Mga minamahal, ang paalala ni Lord sa buhay natin na mapapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Sasabihin niya sa atin, anak tayo ng Diyos eh. Amen. Hallelujah. Ni minsan, hindi nakaligtaan ni Yahweh ang kanyang bayan. Mahirap ang kanilang pinagdaanan sa kanilang paglalakbay. Isipin natin,
Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Diba? Kaya nga, marami sa kanilang nahirapan. At marami sa kanila ang inabot ng kamatayan sa ilang. Sa loob ng 40 taon ng paglalakbay. Sino dito ang mayroon ng 40 years na Kristiyano? Wala pa? Hallelujah. Sino dito ang inabot na ng 30 years? 30 years na Kristiyano. Ibig sabihin, bata pa tayo. Amen? Na? Ako, mahigit na rin 30. Kapatid, mga minamahal, ang Israel, 40 years naglakbay. At marami sa kanilang henerasyon, no? Henerasyon ni Moses na namatay sa ilang at hindi nakaabot doon sa promised land. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, tingnan po natin, si Joshua at si Caleb, sapagkat sila yung may pananampalataya. Sabihin natin na radikal na pananampalataya. Kahit na literal, sa literal, kasi sila yung pinadalang mga spy sa promised land eh. At kasama doon ang dalawa, si Joshua at si Caleb, sa 10. Sa literal, yung 8 nagsasabi, ay, hindi natin kaya. Kawawa tayo. Para lang tayo tupaklong eh. Kasi mga higante ang tao doon. Oo. Maganda. Sagana sa pagkain. Sagana ang lupain. Pero, matataas ang muog. Malalaki ang mga tao. At tayo parang tipaklong lang. Hallelujah. Ano sabi ni Joshua di Caleb? Hindi. Kayang-kaya natin. Tara na. Hallelujah. Diba? Di ba sarap nun? Pag kayo ng kasama mo, no? Kahit na sabihin na ang nakikita mo ay negatibo, pero positibo ang kanilang paniniwala sa Diyos, no? Na mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran nila kaysa doon sa mga higante na naghihintay sa promised land. Kapatid, mga minamahal, wow! No? Pati ikaw madadamay, magkakaroon ka ng pananampalataya eh. No? Hallelujah. Bakit? Kasi nga yun ang nais ng Diyos eh. At yun yung mga tao na nakapasok sa promised land, ang henerasyon ni Joshua at ni Caleb. Amen. Yun yung henerasyon na bukas ang pandinig at nakikinig sa tinig ng Diyos na nagsasabi, anak, dito ka dumaan. Ito ang tamang daan. Dito ka lumakad. Amen po. Hallelujah. Bakit? Sa daan na nais ng Diyos na lakaran ng kanyang mga anak, yun yung kalooban ng ating pong Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen. Isipin natin, mga minamahal. Kasi nga, sa landas na nilalakaran nila, sa daan na kalang dinadaanan, araw-araw, maraming mga panganib na nag-aabang. Maraming mga mababangis na hayop na pwedeng pumatay sa kanila. Hallelujah. Pero kapatid, mga minamahal, sa ating kalagayan bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, hallelujah, na gusto natin na hanapin ang tunay at ganap na kalooban ng Diyos sa buhay natin, kapatid, mga minamahal. Ang unang bagay na dapat nating gawin, kapatid, mga minamahal, ay
makilala natin at ma-acknowledge natin yung tinig at boses ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Sa ating kalagayan, marami tayong napapakinggan. Marami tayong naririnig na mga tinig na pwede tayong maligaw at malihis na landas. At hindi tayo makarating doon sa ganap na plano ng Diyos sa buhay natin. Diba? Hallelujah. Kaya nga, sabi dyan, na your ears will be hear the voice behind you. Alam niyo mga minamahal, and that is the ministry of the Holy Spirit sa buhay natin. Na-acknowledge ba natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Na minsan, nagsasalita siya sa atin at malimit marahil hindi natin napapakinggan. Bakit? Ang naririnig natin ay ang tinig ng mundo. Hallelujah. Ang boses ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kapatid, mga minamahal, ang Diyos nagsasalita sa maliit na tinig para sa iyo at para sa akin. Pakinggan natin siya. Amen? Hallelujah. Maliwanag po mga minamahal ang sabi ng Bible, this is the way. Sino po ang daan? Si Kristo lang. Amen. John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. This is the way. So, ang daan na sinasabi dyan, mga minamahal, ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Amen. Bakit siya lang yung daan Siya yung tamang daan na dapat lakaran natin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. At kailanman hindi tayo maliligaw. Amen? Palapakan po natin ang ating po Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. This is the way. At sabi dyan, ano po? Walk in it. Ito ang daan na dapat niyong lakaran. Amen? Daan patungo sa ganap na kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sa panahon na tayo po'y nakakalimot, lagi ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Sana wag natin ipagkibit balikat ang paalala ng Diyos. Bakit? Pag ang Diyos nagpapaalala, ipinapaalala din niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Amen! Amen! Kaya nga pinapaalalahanan ka ni Lord Bakit? Mahal ka niya Mahal ka niya at ang pangako niya ay para sa iyo at para sa bawat sa atin. Kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi nga ni Jeremiah, ang plano ng Diyos sa atin ay mga plano na para sa ating ikabubuti at hindi ikakasama. Ang plano niya ay bigyan tayo ng pag-asa. Amen. At ang pag-asa ng mundo, pag-asa ng tao, si Kristo lang. Maraming tao ngayon walang pag-asa sa buhay.
Ha? Marami tayong nakikita mga tao, mga kapitbahay natin, na nabubuhay sa isang normal na buhay. Pero nakita ba natin yung kawalan ng pag-asa ng mga tao na wala sa Panginoon? Maraming taong nabubuhay ngayon, pero wala silang inaasahan. Maliban kung ipakilala natin sa kanila yung inaasahan natin. Walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kalooban ng Panginoon sa bawat sa atin ay ang sumunod kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Kailangan lang yung availability natin kay Lord. Lord, available ako. Available ang buhay ko. Gamitin mo upang maghatid ng pag-asa sa mga tao. Hallelujah. Glory, glory to God. Tayo po umawit sa Panginoon. Hindi natin minsan pang awit, you are God alone. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Hallelujah. You are God alone from before time began. You were on our throne. You are God alone. And right now, when the good times are by, you are on your throne. You are God You alone. are God alone. Oh, hallelujah. You are God alone from before time began. You are on. your throne. Manitas natin ating mga kamay sa You Panginoon. are God. Hallelujah. Yay! And right now, when the good times are by, You are on your throne. You are God alone. Unchangeable, Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Yes, Jesus. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. For the last time, unchangeable. Oh, unshakable. Unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before times God, you were on your throne. You are God alone.
the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You are God alone, oh God. Glory, glory to Jesus. Glory, glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pasalamatan natin ang ating Panginoon ngayong umaga for His perfect plan to our lives. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa iyong ganap na plano at kalooban para sa buhay namin, Panginoon. At ang plano mo, Panginoon, ay hindi kailanman nababago. At plano mo at kalooban mo ay hindi, Panginoon, natitinag. Hindi kayang hadlangan at pigilan. Hallelujah. Sapagat ikaw ay Diyos at ikaw ay mananatiling Diyos namin. Lord, salamat ngayong umaga. Tunay nga po, Panginoon, na maraming beses, maraming pagkakataon, maaaring kami ay naliligaw. Nakakalimot. Subalit, Lord, salamat. Sapat maraming pagkakataon sa buhay namin. Malimit na kami ay ibinabalik mo at pinaalalahanan sa daan na dapat naming lakaran bilang iyong mga anak. Sapagat ikaw ang tunay na landas at daan upang kami ay makarating sa iyong ipinangakong lugar pagdating ng panahon doon sa kalangitan. Lord, salamat sa mga kapatiran po namin. Kilala mo ang bawat isa, alam mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Nalalaman mo, Panginoon, kung ano ang mga suliranin mayroon po sila sa kanilang buhay, sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos ngayon po umaga. Patuloy, Panginoon, abutin mo ang bawat isa. Hallelujah. Abutin mo, Panginoon, ang bawat buhay, bawat individual ngayong umaga. At personal ka, Panginoon, na magpakahayag ng iyong salita. Marinig ng iyong mga anak ang iyong maliit na tinig, Panginoon, na laging magsasabi, anak, ito ang daan na dapat mong lakaran. Lord, salamat sa iyong banal na kalooban sa buhay namin. Salamat sa pagkatawag mo. Salamat sa mga bagay na ipinangako mo para sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga na kami ay maglilingkod sa inyo na may katapatan habang kami nabubuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya, bawat sambahayan, ang mga bata at kabataan, pagpalain mo ang kanilang buhay. Ingatan at patuloy na gabayan. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na samahan hanggang maabot nila, Panginoon, ang tagumpay ng buhay. Nakasama ka sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At sa iyo ang kapurihan, ang karangalan at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at sa pagkikipisan na iyong diwang banal. Ito ang aming panalangin. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Glory, glory to God. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sa linggo po, first Sunday, ito po ay Communion Sunday at atin pong fellowship. Praise God. Magandang tanghali po. God bless you.